Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa Game 1 ng OKC at ng Timberwolves ay na-outscore ng OKC ang Wolves 70-40 sa second half. Nagtala ng 17 turnovers ang Minnesota sa buong game. 0 points si Anthony Edwards sa fourth quarter at nagtapos lamang na may 18 points. Bukod sa kanila ni Julius Randle ay wala nang nakagawa pa ng double-digit scoring. 1 of 11 si Naz Reid, 3 of 14 si DiVincenzo at 3 of 11 sa field si Alexander Walker. Silang tatlo ay nagtala ng combined 7 of 36 shooting sa field at 5 of 26 naman sa 3-point line. At sa fast break points naman ay 12-0 ito in favor of OKC. Ilan lamang ito sa mga stats na nagpapatunay ng tindi at higpit ng depensa ng number 1 defensive team sa NBA ngayon sa kanilang Game 1 matchup. Bukod nga sa na-shutdown nila si Anthony Edwards, pati na din ang mga teammates ito ay hindi din nakaambag. Si Randle ay naging tahimik na din sa second half at pareho silang nahirapan sa pisikal na depensa ng OKC. Sa post-game interview ay sinabi nga ni SGA na ang game plan lamang nila ay ang pahirapan ang dalawang star ng Timberwolves, make them uncomfortable nga daw at mukhang naging successful nga sila dito. Sa second half nga ay 5 points lamang ang nagawa ni Anthony Edwards at 8 points naman si Julius Randle. Napag-usapan nga natin sa preview natin sa series na ito na matinding hamon na matatanggap ni Ant-Man kay Caruso at Lu Dort at nakita nga natin ito. Only one shot attempts sa fourth quarter and a couple of turnovers. Samahan pa yan ng negative 11 na plus-minus. Idagdag mo pa nga dito mga kaibigan ng mga pasabit ni SGA. Ang ending nga nito ay natambakan nila ang Minnesota after a slow start sa first half. Ganun pa man series nga ito at one game pa lamang napapanood natin. May kita nga natin kung ano ba ang mga adjustment na gagawin ng Minnesota Timberwolves upang makabawi at makanakaw ng isang game sa home court ng OKC Thunder at may tabla ang series na ito. Sa palagay nyo ba ay makakabawi ang Minnesota Timberwolves sa Game 2? Isama na din natin sa update na ito na inanunsyo na ang All-NBA rookie teams. Sa first team ito ay kinabibilangan ng Rookie of the Year Stephon Castle, number 1 pick Zachary Versace, number 2 pick Alexander Starr at Zach Edey at Jalen Wells ng Memphis Grizzlies. Sa second team naman ay andyan si Matas Buzelis, Bob Carrington, Donovan Clingan, Yves Missi at Kel'el Ware. Not the best rookie draft class. Some are even saying na one of the worst ito sa buong 2000s era. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang kuya naman ni Giannis Antetokounmpo na si Thanasis ay opisyal ng pinayagan ng mga doktor na bumalik sa basketball activities at ipagpatuloy ang kanyang basketball career matapos na magtamo ng Achilles injury. At inanunsyo niya nga ito sa pagsabi ng I'm back ala Michael Jordan. Ang pinagkaiba lang nga ay hindi natin tiyak kung may kukuha pa ba sa kanyang team sa NBA. Bukod na lang nga kung mag-request ng trade si Giannis at sabihin niya sa team na makikipag-trade sa Bucks ay kunin din ang kanyang kapatid. Kung hindi nga ito ang kaso ay posibleng bumalik na lamang sa Europe si Thanasis at maglaro sa EuroLeague. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?